Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action movie na pinamagatang Out na ipinalabas noong 2023. Nagsisimula ang pelikulang ito sa pagpapakita ng isang lalaking nagngangalang Iguchi, na kasalukuyang nasa isang espesyal na juvenile detention center dahil sa madalas niyang paggawa ng gulo. Si Iguchi ay ikalimang henerasyong leader ng Tokyo Komai at kilala bilang Mad Dog of Kai, dahil palagi siyang nakikipag-away. Kahit nasa loob siya ng isang pangunahing pasilidad para sa mga kabataang nagkasala at 17 taong gulang pa lamang, hindi siya natututo sa kanyang mga pagkakamali at patuloy na gumagawa ng problema. Kalaunan, ipinadala si Iguchi sa solitary confinement bilang parusa, kung saan patuloy siyang gumagawa ng 1,000 paper cranes na lalo lamang nagpapalala sa kanyang stress. Pagkalipas ng 6 na buwan, lumabas si Iguchi mula sa juvenile detention center. Sinabihan siya ng tagabantay ng gate na huwag nang muling magdulot ng gulo at bumalik doon. Makalipas ang ilang sandali, may 2 kabataan na dumaan at inaasar si Iguchi dahil kakalabas pa lang niya mula sa kulungan. Tinawag pa siyang tanga dahil sinubukan nitong makipag-away. Nang marinig ito, labis na nagalit si Iguchi kaya't inatake niya ang 2 kabataan kahit kakalabas lang niya. 3 buwan ang lumipas, nakakulong na naman si Iguchi, at muli siyang pinagsabihan ng tagabantay na tigilan na ang paggawa ng gulo at huwag nang bumalik. Ilang sandali pa, sa isang yakiniku restaurant, nakipagkita si Ishido, ang hepe ng pulisya para sa mga krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan kina Uncle Kim at Mrs. Kim. Napagkasunduan nilang sila ang magiging tagapangalaga ni Iguchi habang ito'y nasa probationary period matapos makalaya sa juvenile detention. Bukod dito, magtatrabaho si Iguchi bilang waiter sa restaurant, at tutulungan siya nina Uncle Kim at Mrs. Kim sa kanyang muling pagbangon. Ituturo sa kanya kung paano sumunod sa batas at iwasan ang anumang gulong maaaring magbalik sa kanya sa kulungan. Bago umalis, mahigpit na binalaan ni Ishido si Iguchi na huwag siyang gagawa ng problema sa lungsod. Pinayuhan siyang lumayo sa Komaigang, huwag sumakay ng motorsiklo, at laging maging mapagpakumbaba. Kapag narinig ni Ishido na muli na namang gumagawa ng gulo si Iguchi, agad niya itong ibabalik sa kulungan. Maya-maya, habang nasa convenience store si Iguchi at bibili ng sigarilyo, napansin niya ang isang Kawasaki FX motorcycle na nakaparada malapit, sa hindi inaasahang pagkakataon. Talagang nagustuhan ni Iguchi ang motorsiklo dahil ito ang matagal na niyang gustong makuha. Ngunit nagalit ang may-ari ng motorsiklo na si Abe, nang makita niyang hinihipo ito ni Iguchi. Dahil dito, gusto ni Abe na makipag-away kay Iguchi. Sa una, natukso si Iguchi na tanggapin ang hamon pero naalala niya kung gaano kabait sa kanya si Uncle Kim. Pumayag si Uncle Kim na patirahin si Iguchi sa kanyang bahay pagkatapos niyang makalabas mula sa juvenile detention. Kaya iminungkahi ni Iguchi kay Abe na ayusin na lang nila ang alitan sa likod ng convenience store kung saan walang makakakita. Nagulat si Abe nang tanggapin ni Iguchi ang hamon at inisip na baka hindi taga roon si Iguchi. Matapos nito, nagmungkahi si Abe ng pustahan, sinabing ibibigay niya lahat ng sigarilyo niya kay Iguchi kung matatalo siya nito sa isang one-on-one na laban. Nang marinig ito ni Iguchi, mas lalo siyang na-excite pero gusto lang talaga niyang makipagsumo kay Abe dahil gusto niyang tuparin ang pangakong binitawan niya kay Ishido. Nagulat si Abe sa hiling na ito, pero wala naman siyang pakialam at patuloy pa rin niyang ginagawa ang gusto niyang paraan ng laban. Matapos ang ilang sagupaan, napansin ni Abe na magaling sa sumo si Iguchi, kaya pumayag na rin siya sa paraan ni Iguchi. Sa gulat ng lahat, nagawang manalo ni Iguchi sa laban ng sumo. Gaya ng ipinangako, ibinigay ni Abe kay Iguchi ang lahat ng sigarilyo niya matapos matalo. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Abe ang sarili kay Iguchi bilang vice chairman ng Bembanggang. Sinabi rin ni Abe na huwag ikalat ang pagkatalo niya sa laban para hindi magulo ang balanse ng kapangyarihan sa lugar. Bilang kapalit, ipinakilala rin ni Iguchi ang sarili at sinabi niyang miyembro siya ng Tokyo Komai Outlaw Gang mula Chiba. Sa kasalukuyan, siya ay nasa probation sa lungsod matapos makalabas ng juvenile detention at nagtatrabaho sa isang yakiniku restaurant na tinatawag na Sunrui. Makalipas ang kaunting oras, nagsimulang magkwento si Abe kay Iguchi tungkol sa Bembanggang. Sinabi niyang may humigit kumulang 100 miyembro ito. Ang kanilang pinuno ay si Tansawa, na kilala bilang pinakamalakas na mandirigma sa grupo. Kahit si Abe ay nahihirapang talunin si Tansawa.
Pagkatapos ni Tanzawa, siya ang naging ikalawang leader, sumunod sina Taguchi, Shuya, Keiji, at Kigo. Binanggit din ni Abe ang dalawang bagong miyembro, sina Shogo at Ryu, na magaling sa pakikipaglaban. Nang marinig ni Iguchi ang lahat ng ito, na-excite siya dahil napagtanto niyang marami ring matitibay na tao tulad niya sa lungsod. Ngunit dahil siya ay nasa probation, alam ni Iguchi na hindi siya pwedeng makipag-away sa ngayon. Nagulat si Abe at hindi makapaniwalang mahina si Iguchi at ayaw lumaban. Pagkatapos noon, inimbitahan ni Iguchi si Abe sa restaurant ni Uncle Kim pero hindi nangako si Abe na pupunta. Kinabukasan, nagulat si Iguchi nang makita si Abe sa restaurant ni Uncle Kim dahil hindi niya inasahan na darating ito. Sa sandaling iyon, sinabi ni Abe na napadaan lang siya para kumain. Habang nag-uusap sila, napanood nila sa TV ang balita tungkol sa isang aksidente sa sasakyan kung saan namatay ang driver. Ayon sa pulis na humahawak sa kaso, may natagpo ang mga ilegal na droga sa loob ng kotse. Nang makita ang balita, hindi masyadong nagulat si Abe dahil hinala niyang gawa ito ng isang gang na tinatawag na Baho, isang grupo ng mga kabataan na sangkot sa mga aktibidad na parang sa isang kriminal na grupo. Samantala, sa isang nightclub, nagpulong ang Baho gang kasama ang lahat ng miyembro nito para pag-usapan ang kanilang operasyon sa droga. Dahil sa kahinaan ng pandaigdigang ekonomiya, mas madali para sa kanila ang hikayatin ang mga tao na umasa sa droga. Ang Baho gang ay pinamumunuan ng tatlong magkakapatid, si Kazumasa ang panganay, kasunod si Koji, at ang bunsong si Kenzo. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang gang na tinatawag na neighborhood, na pinamumunuan ni Harukawa. Kasama niya ang isang miyembro ng Baho gang na Bogbog Sarado. Sinabi ni Harukawa na sinira ng mga tauhan ni Kazumasa ang kanyang sasakyan at humihingi siya ng 1,000,000 yen para sa gastos sa pagkumpuni at pagpapagamot. Agad namang ibinigay ni Kazumasa ang pera kay Harukawa. Bukod pa rito, inalok ni Kazumasa si Harukawa ng karagdagang 1,000,000 yen kung matatalo siya ni Harukawa sa isang one-on-one na laban. Ngunit kung matalo si Harukawa, may utang siyang 2,000,000 yen kay Kazumasa. Na-excite si Harukawa sa hamon, dahil minamaliit niya si Kazumasa. Sa kasamaang palad, natalo si Harukawa sa laban at kinailangan niyang agad bayaran ang 2,000,000 yen. Ngunit ang kaya lang bayaran ni Harukawa ay 1,000,000 yen, kaya binigyan ni Kazumasa ng kaunting palugit ang neighborhood gang, kapalit ng isang kondisyon na kailangan nilang tuparin. Ang neighborhood gang ay kailangang magsilbing mga sundalo sa digmaan na kanilang ilulunsad laban sa Bembang gang. Kung tatanggi sila, may masamang kahihinatnan. Samantala, papunta si Iguchi sa restaurant matapos mamili ng groceries para sa bahay ni Uncle Kim. Sa daan, nakita niya si Abe na papunta sa bowling alley para salubungin ang kanyang gang. Inimbitahan ni Abe si Iguchi na sumama para manood at makilala ang kanyang gang. Habang nasa biyahe, ikinuwento ni Abe kay Iguchi ang isang nakaraang labanan na kinasangkutan ng 4 na malalaking gang sa lugar, Folly Wolf, Bembang, Ashura, at SID. Sa huli, nauwi sa kaguluhan ang malaking laban at maraming tao ang nasaktan. Kaya nagdesisyon ang 4 na gang na lumagda ng kasunduang walang agresyon upang maiwasan ang ganitong gulo sa hinaharap. Pagdating nila sa bowling alley, may ilang miyembro ng Bembang gang na hindi natuwa sa pagdating ni Iguchi dahil sa tingin nila'y mahina siya at hindi bagay makihalubilo sa kanila. Patuloy nila itong iniinsulto. Maya-maya, dumating si Tanzawa, ang leader ng Bembang gang, at ipinakilala ang sarili kay Iguchi. Ngunit si Iguchi, nagalit dahil sa masamang pakikitungo sa kanya, ay nakalimot na siya ay nasa probation at hinahamon sila sa isang laban. Ngunit may isang dalagang nagngangalang Chihiro na nagtatrabaho doon, at sinubukang pakalmeyin ang sitwasyon upang hindi na mauwi sa gulo. Sa gulat ng lahat, mataas ang respeto sa kanya ng mga miyembro ng Bembang gang, lalo na si Tanzawa, na halatang sumusunod sa utos ni Chihiro. Ngunit si Iguchi, nagalit kay Chihiro dahil nakialam ito sa laban ng mga lalaki, ay hindi nagustuhan ang pakiramdam na siya'y minamaliit kahit na mauwi pa ito sa gulo. Nang marinig ito ni Chihiro, naiinis siyang nagsabi na ayaw niya sa mga gangster at sa labis na pagpapahalaga ng mga ito sa kanilang katapangan habang binibaliwala ang nararamdaman ng iba tungkol sa karahasan. Sinabi ni Chihiro na kung gusto nilang mag-away, bahala sila pero tinawagan na niya ang pulis. Sa huli, napilitang sumuko si Iguchi dahil ayaw niyang makulong muli. Kaya sinabi ni Tanzawa sa lahat na umuwi na.
Habang pauwi, sinabi ni Abe kay Iguchi na ang pangalan ng babae ay Chihiro, at nagtatrabaho siya ng part-time sa bowling alley. Bukod pa rito, si Chihiro ay nakababatang kapatid ni Josuke, ang ikalimang henerasyong pinuno ng Bembangang. Sa malaking labanan na binanggit ni Abe kanina, napatay si Josuke. Nagsimulang magtrabaho si Chihiro sa bowling alley 6 na buwan pagkatapos ng digmaan, at determinado siyang wakasan ang anumang uri ng karahasan sa lungsod. Kahit na ang bowling alley ay tambayan ng Bembangang, persigido pa rin si Chihiro na gampanan ang kanyang trabaho. Ngunit kung may masamang mangyari kay Chihiro, siguradong kikilos ang Bembangang, kahit pa masira ang kasunduang kapayapaan. Sa madaling salita, nasa bahay ngayon ni Abe si Iguchi, kasama sina Shogo at Keiji. Sinabi ni Shogo kay Iguchi na ang Bakugan ay nagsimulang umatake sa ilang mas batang miyembro ng Bembangang gamit ang sobrang marahas na paraan. Pagkatapos noon, ibinahagi ni Shogo kay Iguchi ang ilang impormasyon tungkol sa Bakugan, na pinamumunuan ng 3 magkakapatid. Nagsisimula sa bunsong si Kenzo, na mahilig makipaglaban gamit ang chain link wrench. Sumunod ang pangalawang kapatid na si Koji, na malaki, malakas pero mabilis at marahas din. Sa huli, ang panganay na si Kazumasa ay ginamit hanggang bilang paraan upang makuha ang gusto niya. May malalaking plano siya, gaya ng pagbebenta ng droga, paglilinis ng pera, at paggawa ng mga ilegal na bagay tulad ng sex tapes, lahat para kontrolin ang krimen sa lungsod. Bukod pa rito, may mga bulong-bulungan na si Kazumasa ay nakapatay na ng tao noon dahil sa isang alitan ukol sa droga. Di nagtagal, nagpulong ang Bembangang sa bowling alley upang pag-usapan ang seryosong problemang ito. Nag-aalala sila dahil dumami na ang miyembro ng Bakugan, habang nabawasan naman ang sa kanila dahil sa mga pag-atake. Alam nilang kung lalaban sila ng hindi handa, baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Samantala, nakita ni Iguchi si Chihiro na nagdarasal sa lugar kung saan napatay ang kanyang nakatatandang kapatid. Alam ni Iguchi ang nangyari kay Josuke at nalungkot din siya para rito. Pagkatapos, isiniwalat ni Chihiro na kaarawan ng kanyang kapatid noong araw na iyon. Hindi siya kailanman nagbigay ng bulaklak sa kapatid habang ito'y nabubuhay, pero ngayon ay naramdaman niyang kailangan niyang mag-alay ng bulaklak bilang alaala. Sinabi ni Chihiro na sana'y tumigil na ang karahasan sa lungsod at nagkwento tungkol sa kung gaano kawalang saysay ang pagkamatay ng mga tao dahil sa mga away. Sabi niya, kahit ang mga gaya ni Iguchi na itinuturing na salbahi ay mamatay, malulungkot pa rin ang lahat. Makalipas ang kaunti, dumating ang Bakugan sa bowling alley upang makipagkita sa mga pinuno ng Bembangang. Nang makita sila ni Chihiro, sinubukan niyang pigilan ang isang posibleng gulo, pero sinampal siya ni Kazumasa, na siyang ikinagalit ng labis ni Iguchi. Gusto sana niyang lumaban, pero pinalo siya ni Kenzo sa ulo gamit ang isang armas, kaya't dumudugo ang ulo ni Iguchi. Kahit na inatake siya, hindi agad lumaban si Iguchi dahil naalala niya ang mga sinabi ni Chihiro na ayaw na nitong makakita ng anumang away doon. Pagkatapos noon, tinanong ni Tanzawa kung bakit nandoon ang Bakugan at pinaghinalaan niyang nais ni Kazumasa na pabagsakin ang Bembangang upang siya ang maging pinakamakapangyarihan sa mga gang sa lungsod. Pero sinabi ni Kazumasa na wala siyang interes sa mga bagay na hindi nakakabuti sa kanya. Ang focus lang daw niya ay ang kanyang negosyo, lalo na ang pagbebenta ng droga sa lugar. Gayunman, dahil sa presensya ng Bembangang, hindi nila malayang magamit ang kapangyarihan nila sa lugar na iyon. Nang nalaman ni Tanzawa ang totoo nilang intensyon, nagpasya siyang hindi niya hahayaan na sirain nila ang kapayapaan sa lugar at nangakong tatanggalin sila sa tamang panahon. Kinabukasan, tinuruan ni Uncle Kim si Iguchi kung paano magluto ng masasarap na putahe sa restaurant. Pagkatapos, ikinuwento ni Uncle Kim kung paano niya sinimulan ang restaurant dahil mahilig siyang kumain ng libreng yakiniku. Pero kalaunan ay naunawaan niyang mahalaga ang wastong pagputol ng karne upang maging masarap ito. Nakita rin ni Uncle Kim kung gaano kasaya ang mga customer sa kanyang luto, kaya nagpasya siyang protektahan ang kanyang asawa sa pamamagitan ng paggawa ng yakiniku. Nagbahagi rin ng payo si Uncle Kim kay Iguchi. Sinabi niyang alam niyang may mga pagkukulang si Iguchi, pero naniniwala pa rin siya rito. Hinimok niya si Iguchi na protektahan kung ano ang mahalaga sa kanya. Makalipas ang kaunting sandali, pumasok si Mrs. Kim sa kusina at sinabi kay Iguchi na may naghahanap sa kanya, isang kakilala niya. Katulad ni Abe, masaya si Mrs. Kim na nagkaroon ng maraming kaibigan si Iguchi sa lungsod, kaya inalok niya si Tanzawa ng libreng karne.
Ngunit naputol ang usapan nila nang may ilang customer na malakas na humiling ng kanilang bill. Mukhang minamaliit nila si Iguchi at si Tanzawa dahil sa kakulangan ng edukasyon. Buti na lang at nakiusap si Mrs. Kim at pinakalma ang sitwasyon, tinulungan din niyang pakalmayin si Iguchi. Ngunit hindi ganoon si Tanzawa, iba ang naging reaksyon niya. Umalis siya agad ng restaurant at nakipag-away sa 3 customer sa labas. Pagkatapos, hinintay ni Tanzawa si Iguchi matapos ang trabaho at nagyaya itong mamasyal sa tabing dagat gamit ang kanyang motorsiklo. Habang nasa biyahe, sinubukan ni Tanzawa na kumbinsihin si Iguchi na sumali sa bembanggang dahil nag-aalala siya na baka pag-initin si Iguchi ng bahugang matapos ang gulo sa bowling alley. Pero hindi malinaw ang isinagot ni Iguchi kay Tanzawa dahil naramdaman niyang dapat harapin niya ang bahugang mag-isa. Gayunpaman, taos-pusong nagpasalamat si Iguchi kay Tanzawa sa malasakit nito. Samantala, sa hideout ng bahugang, nakaisip si Kazumasa ng malaking plano para atakihin ang punong tagpuan ng bembanggang. Plano nilang isa-isang pabagsakin ang bawat lider ng bembanggang, at maingat nilang pinag-isipan ang bawat detalye. Hindi inaasahan, ang nakababatang kapatid ni Ryu na si Megumi, na nandoon din, ay labis na nag-alala para kay Ryu nang malaman ang plano. Balak ni Megumi na umalis upang ipaalam kay Ryu ang malaking planong isasagawa ng bahugang. Ngunit napansin ni Kazumasa ang mga kilos ni Megumi at may isa pa siyang plano, inalok niya si Megumi ng inihandang droga. Samantala, nagtipon ang mga miyembro ng bahugang sa kainan ni Uncle Kim at masayang nagsalo-salo doon. Bukod sa malapit ito sa bowling alley, masarap din ang pagkain sa restaurant. Mabait si Mrs. Kim at madalas nagbibigay ng libreng pagkain sa mga miyembro ng gang. Nang dumating si Ryu sa restaurant, tila naging maingat si Kigo sa kanya. Parang may nararamdaman siyang may itinatago si Ryu matapos nitong makatanggap ng tawag mula kay Megumi. Matapos kumain sa restaurant ni Uncle Kim, hiniling ni Abe kay Iguchi na mag-usap sila ng pribado. Sinabihan din niya si Shogo na dalhin ang kanyang motorsiklo sa gasolinahan at sinabi niyang susunod siya pagkatapos nilang mag-usap ni Iguchi. Noong mga sandaling iyon, labis ang pag-aalala ni Abe na muling masangkot si Iguchi sa bahugang dahil natatakot siyang baka makulong ulit ito sa juvenile detention. Ayaw ni Abe na masaktan si Mrs. Kim na labis ang malasakit kay Iguchi. Gayunpaman, tinanggihan ni Iguchi ang hiling ni Abe dahil pakiramdam niya ay kailangan niyang ipaglaban ang sarili niya matapos siyang saktan ni Kenzo. Nainis si Iguchi at hindi sinasadyang natamaan si Abe, na nasaktan sa balikat matapos bumagsak sa tabi ng isang flower pot. Sa parehong oras, nakita ni Chihiro ang nangyari sa pagitan nila pero hindi niya naintindihan ang sitwasyon. Hindi na sila nagpaliwanag at iniwan nila si Chihiro. Maya-maya, habang papunta sa istasyon, sa wakas ay tinanong ni Chihiro si Iguchi kung ano ang nangyari sa kanila ni Abe. Ipinaliwanag ni Iguchi na mabilis lang ang insidente, sinuntok siya ni Abe ng isang beses kaya sinuntok din niya ito pabalik ng isang beses. Nilinaw niyang hindi ito matagal na away kundi isang maikling saglit ng tensyon. Nag-aalala si Iguchi sa maaaring mangyari kung muli siyang masangkot sa gulo at makulong ulit sa juvenile detention. Matapos marinig ang paliwanag ni Iguchi, nagulat si Chihiro dahil kamakailan lang niyang nalaman na kalalaya lang ni Iguchi mula sa juvenile prison. Ngunit naunawaan niyang talagang may malasakit si Abe kay Iguchi. Kahit patila matigas ito sa panlabas, alam niyang totoo ang kagustuhan ni Abe na mapabuti si Iguchi. Sa kabilang banda, masakit pa rin ang balikat ni Abe dahil sa lakas ng pagkakatulak ni Iguchi. Ngunit sa kabila ng nararamdamang pananakit, hindi nagtanim ng sama ng loob si Abe kay Iguchi. Kahit minsan ay padalos-dalos at mayabang si Iguchi, nakita ni Abe na nagsusumikap ito na umiwas sa gulo ng gang at lutesin ang mga problema niya sa sarili niyang paraan. Hindi nagtagal, pinalibutan ng bahugang na pinamumunuan ni Kenzo sina Abe at Shogo. Kasabay nito, inatake ng ibang miyembro ng bahugang ang lihim na base ng Bembanggang. Pinamunuan din ni Koji ang bahugang upang sirain ang Yakiniku restaurant ni Uncle Kim. Samantala, inatake ni Kazumasa ang mga lugar kung saan nananatili sina Taguchi, Kigo, Shuya, at Keiji. Sa mga sandaling iyon, hindi pa alam ni Tanzawa ang nangyayari, pero isang malaking laban sa pagitan ng dalawang gang ang malapit nang mangyari. Matapos ang biglaang pag-atake, nakatanggap si Iguchi ng nakakabahalang tawag mula kay Chihiro na nagsabing ilang miyembro ng Bembanggang ang malubhang nasugatan at kasalukuyang nasa ospital.
Pagdating ni Iguchi sa ospital, nakita niya kung gaano kalala ang sitwasyon. Kinailangan ni Shogo ng 2 tahi sa ulo at nabalian ng tadyang at braso. Samantalang si Abe naman ay may 2 bali sa tadyang, nabali ang isang binti, at may 8 sugat, isa sa mga ito ay malala, kaya nawalan siya ng malay at nasa kritikal na kondisyon. Kahit na 15 ang umatake, naniniwala si Shuya na matatag si Abe at hindi basta-basta sumusuko. Ngunit nag-aalala si Shuya sa balikat ni Abe at iniisip niyang baka nasaktan ito ni Iguchi noong umalis sila mula sa restaurant ni Uncle Kim. Makalipas lamang ang ilang sandali, dumating si Ishido at ang kanyang team sa ospital upang imbestigahan ang labanan sa pagitan ng Bembang at Bahugang. Sa mga sandaling iyon, nilinaw ni Tanzawa kay Ishido na hindi miyembro ng Bembang Gang si Iguchi, kundi isang kaibigan lang. Kaya't inaresto ni Ishido ang mga pinuno ng Bembang Gang, maliban kay Keiji. Kalaunan, nagpa siya sina Chihiro at Keiji na umalis, kaya naiwan si Iguchi kasama si Abe sa ospital. Ngunit habang paalis na sila, biglang may dumating na kotse at sinubukan ng mga miyembro ng Bahugang na kunin si Chihiro. Sinabi nila kay Keiji na kung gusto ng Bembang Gang na makuha si Chihiro pabalik, kailangan nilang makipagkita sa lumang gusaling pabrika kinabukasan. Sa huli, pinalaya rin ng pulisya ang mga pinuno ng Bembang Gang. Sa labas ng Yakaniko Restaurant, tinanong ni Kigo si Ryu tungkol sa kanyang huling tawag sa telepono. Pagkatapos noon, inamin ni Ryu ang kanyang pagkakamali, nagpakita ng pagsisisi, at inilahad na ibinahagi niya ang lahat ng impormasyon sa Bahugang. Umamin siyang napilitan siyang gawin iyon matapos siyang pagbantaan ng Bahugang na idadamay si Megumi sa mga aktibidad na may kinalaman sa droga at kukunan ito ng video. Pagkatapos malaman ito, labis na nagalit si Tanzawa at inutusan si Ryu na huwag nang makipag-ugnayan pa. Sa parehong oras, nakatanggap si Shuya ng nakakabahalang tawag mula kay Keiji na nagsasabing dinukot si Chihiro ng Bahugang. Nang marinig ito, nagpa siya si Tanzawa na harapin ang sitwasyon mag-isa upang hindi na madamay pa ang kanyang mga kaibigan. Pinayapa niya sila at sinabing kaya niyang ayusin ang lahat ng mag-isa. Gayunman, hindi pumayag si Taguchi na magpunta si Tanzawa ng nag-iisa dahil para sa kanila, ang Bembang Gang ay hindi lang basta pagkakaibigan, pamilya sila. Sa nakakagulat na hakbang, sinadyang payagan sila ni Ishido na umalis dahil nais niyang mahuli ang Bahugang, na matagal nang hindi mahuli-huli. Inihanda niya ang labanan upang mapadali para sa pulisya ang pag-aresto sa parehong gang ng sabay. Samantala, nililinis ni Iguchi ang pinangyarihan ng insidente sa restaurant ni Uncle Kim nang biglang dumating si Keiji na may masamang balita. Sinabi ni Keiji na dinukot ng Bahugang si Chihiro at hinihiling nilang pumunta ang Bembang Gang sa lumang gusaling pabrika sa Hayama. Matapos noon, agad na sumama sina Iguchi at Keiji sa iba pang miyembro ng Bembang Gang na papunta na rin sa pabrika upang sagipin si Chihiro. Hindi nagtagal at nakarating sila sa lumang pabrika at agad na nasangkot sa matinding labanan laban sa maraming miyembro ng Bahugang. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Ryu sakay ng kotse at ginamit ito upang harangan ang pinto ng pabrika. Dahil sa pagsisisi sa kanyang pagtataksil, nais niyang tumulong sa pagligtas kay Chihiro sa pamamagitan ng pagpigil sa mga kalaban sa labas upang makapasok sina Kigo, Tanzawa, at Iguchi at harapin ang mga pinuno ng Bahugang para iligtas siya. Pagpasok nila, naghanda si Kigo upang harapin si Koji habang inutusan sina Tanzawa at Iguchi na umakyat sa itaas para iligtas si Chihiro. Sa matinding labanan, nilabanan ni Kigo si Koji ng harapan. Samantala, nagtungo sina Iguchi at Tanzawa sa silid kung saan nakakulong si Chihiro, ngunit wala roon si Kazumasa. Inutusan ni Tanzawa si Iguchi na harapin si Kenzo na may hawak kay Chihiro, habang siya naman ay umakyat sa bubong upang harapin si Kazumasa. Matindi at marahas ang naging laban ni Iguchi laban kay Kenzo dahil gusto niyang maghihiganti. Sa parehong oras, narating ni Tanzawa ang rooftop at mabilis na pinabagsak ang mga tauhan ni Kazumasa. Pagkatapos ay dumating si Tanzawa at nagkaroon sila ng matindi at mabangis na sagupaan ng pinuno ng Bahugang. Matapos talunin si Kazumasa, bumaba si Tanzawa at nakita si Iguchi na tinalo si Kenzo at sinusubukang palayain si Chihiro. Bigla na lamang, si Kazumasa na hindi pa rin nawalan ng malay ay nagtangkang pigilan sila gamit ang isang baril. Ngunit si Kenzo, na nakatayo sa likuran, ay humaharang at naniwalang sapat na ang kanilang pagkatalo at hindi na dapat ipagpatuloy ang labanan.
Maya-maya, narinig nila ang mga sirena ng pulis at pinayuhan sila ni Kenzo na agad na tumakas sa pamamagitan ng emergency stair sa likod ng gusali. Sinabi niya na tapos na ang pamumuno ng bahugang at nangakong siya na ang bahala sa pagharap sa mga awtoridad. Pagkatapos noon, nagpakita si Kenzo kay Ishido at ipinaliwanag na ang laban ay isang panloob na problema ng bahugang at walang ibang gang na sangkot. Sa pagtatapos ng pelikula, nagising si Abe mula sa coma, dahilan para magdiwang ang bahugang at si Iguchi sa kanilang tagumpay ng may pagmamalaki. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.